So magandang hapon mga katipid tips. So ngayon ay magbababad po tayo ng 1 kilong malagkit dahil bukas ay gagawa po tayo ng masarap na tikoy or special na tikoy na pwede po natin negosyohin at malaki po yung posible po natin tubuin dito at pangmatagalan. So kapag nahugasan na po natin ito ng mabuti, babalikan na lamang po natin ito kinabukasan ng umaga at ipapagiling po natin or gigilingin po natin. So, after po nito, pupunta lamang po ako saglit ng malapit na grocery po dito sa amin at bibili po tayo ng ingredients na gagamitin po natin. Okay? Let's go! Hi, ma'am! Hello po! At ito na nga po, habang namimili po tayo, nakita po tayo ni ma'am at nagkwento-kwento siya since nag-start daw po tayo ng pag-vlog. So, ayun, napapanood na po tayo. So, tuwang-tuwa siya kasi nagkaroon daw siya ng idea na pwede po palang kumita kahit nasa bahay lang. Tapos, yung isang strategy niyang ginagawa, nagpapa-order siya ng food sa SM, sa Pure Gold, at saka Mercury. Tapos, ngayong bago daw po mag-Valentine's is mag-o-open siya ng store sa bahay po nila. Pero hindi pa daw siya titigil sa pagpapa-order. So, dalawang extra income yung pwede niyang pagkuhanan. So, diba, meron na si ma'am na customer or suki talaga araw-araw. So, ayun yung pinakamaganda sa lahat sa nagtitinda. So, good luck ma'am at more sales po sa atin. Basta sasamahan ng sipag, tiyaga at diskarte, talagang hindi po imposible na kumita. So, ngayon, continue po ulit tayo sa pagbili ng gagamitin po natin. Tapos, ayan, diretso na din po tayo na uwi ng bahay. Morning mga katipid tips. So ngayon magpapagiling na po tayo ng ating malagkit. Okay, so pupunta po tayo ng palengke. Pero bago po yun, dito sa pinakang ipagigiling po natin, magsasama po tayo ng 2 box na 160 gram. So gagayatin lamang po natin ito na square maliliit. Kasi isasama po yun sa pinakang giling po ng ating malagkit. Ito, pwede na po nating isama dito po sa malagkit po natin kung sure na po na merong magigiling. Kasi baka mamaya pagpunta ko sa palengke ay wala yung magigiling para yung cheese natin, yung malagkit po natin ay safe. Diba? Tapos yung malagkit po natin, binawasan ko po yan ng tubig. Halos kapantay na lamang po ito ng malagkit po natin. Kasi si kuya na po ang bahalang magdagdag ng tubig kung kulang po yung sa malagkit po natin. Ayun, doon tayo magpapagiling kay kuya. Ito yung gilingan. Kuya, pagiling po ulit. Nakasalang po kayo? Wala naman. So, eto na po, nakagaling na po tayo ng palengke at nakapagpagiling na po tayo. Yung gagamitin po nating steamer ay itong lagi ko pong ginagamit dahil 1 kilo lamang naman po yung gagawain po natin. So, ang size po ng planggana na ito ay 13.5 at yung pinakang steamer po natin ay 14.5. So, yung lutuan po talaga ng tikoy, kung maramahan na po yung gagawain po natin, sadyang meron pong lutuan yan. Pero meron po ako nasa baba. Nasa taas lang ng cabinet, hindi ko siya makuha kasi medyo mataas, medyo mabigat. So, wala pang 1-year-old si baby, baka naman mabinat po tayo. Pero, magpa-pop up po ako ng picture dyan kung ano po yung itsura po ng lutuan ng tikoy. So, steamer din naman siya. Kaya lang malaki, tapos stainless talaga. 1 kilo lamang po yung ginawa po natin. Pero, advisable, kung doon sa malaking lutuan na, is maramihan na po talaga. Para less pagod, tapos yung pinakanggas natin, diba? And so, makakatipid po tayo. Tapos, gagamit po tayo dito ng 10 egg yolk. Bali, ang size po nito ay large. So, pwede tayong gumamit ng large o kaya ay XL. Yung pinakang egg white po natin, hindi ito masasayang kasi pwede rin po natin itong gawing extra income. Pwede natin gawing puto pao. Tapos yung tawag doon, yung iba't ibang kulay na candy.
Favorite ko yun eh. Yung merang, gagawing candy. Ilagay na din po natin ang 3 condense. Okay, so kahit ano pong brand ay pwede po natin gamitin. Bali, ang ginamit ko po ay Dorine. Tapos, 1/4 cup ng white sugar. Maglalagay po tayo ng star margarine. Okay, estimate 1 cup or hanggang 1/4 kilo. Kada 1 kilo po nitong ating giniling na malagkit. So, hindi ko po siya ilalahat kasi mamaya, bago po yan maluto, is papahid-pahidan po natin. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli kasi step by step po natin lulutuin ito pong ating tikoy. Hahaluin na po natin ito ng mabuti. Pero, wag naman po natin kabibilisan yung halo para maiwasan po natin yung madaming bubbles kapag naluto na po natin yung ating special tikoy. So, dahan-dahan lamang po hanggang sa matunaw yung ating asukal, condense, yung ating egg yolk, at yung ating malagkit magsama-sama. Pero itong ating star margarine, sadya po yung hindi matutunaw kasi mamaya pa po ang tunaw niyan habang niluluto po natin. So, habang ginagawa na din po natin ito mga katipid tips, ay nagpapainit na din po tayo ng tubig na paglulutuan po natin para diretso salang na po tayo. Bago po natin makalimutan, maglalagay po tayo dito ng 2 kalamansi. Okay, so dahil naglagay tayo ng egg yolk, pangontra ng lansa dun sa ating egg. Okay, so dahil ito ay na-mix ko na ng ayos at kumukulo na din po yung ating tubig, isasalang na po natin. So, ganun pong karami yung pinakang tubig po natin at ganyan na din pong kakulo bago po natin isalang. So, mas better na po na marami yung pinakang tubig po natin. Para mas maganda yung luto ng ating tikoy. Kumbaga, saktong-sakto yung init niya. Sa magtatanong Ate Tipid Tips, gaano po katagal lutuin yung tikoy po ninyo? Estimate niluluto nyo ng 8 hours. Itatanong nyo kung pwede siyang lutuin sa kawali para mas mabilis. So, tingin ko is pwede naman. Pero may pinagkaiba po sa pinakang consistency po ng ating tikoy. Kasi ito pong steam, kahit makailang araw, malambot pa rin yung pinakang tikoy po natin. Pero kapag niluto po natin sa kawali, may tendency na ngayong araw or kinabukasan is malambot, pero kapag sumunod na araw na is matigas na po yung pinakang tikoy po natin. So ito, kahit ilagay po natin yan sa rep, pag napalabas na po yan sa rep is malambot pa rin. At kapag steam, ito yung tipo na kapag kinain natin is parang may kunat siya pero natutunaw sa dila. So, ganun kaganda texture ng ating pong tikoy kapag in-steam po natin ng at least 8 hours. So, unti-unti naman po yung pagluluto po nun. Hindi po bigla yung pinakang apoy po natin. Basta ang mahalaga po doon is may bulak yung tubig. Huwag mawawala yung bulak. So, yung pinakang apoy po natin dito is medium po lamang. Kasi kapag napalakas po yung pinakang apoy po natin, baka naman po maging scramble egg yung tikoy po natin. So, bagay na bagay ito sa mga nagpapa-order ng mga kanin. So, sigurado kikita na po kaagad kayo dito. Kasi, syempre, meron na po kayong mga customer nan. Pero, halimbawa naman kung nag-i-start pa lamang po tayo, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi, basta sinamahan po natin ng sipag at tiyagayan, hindi po imposible na makilala po kaagad yung tikoy po natin or yung mga kakanin po natin or yung mga itinitinda po natin. So, bawat lugar naman po ay merong version po ng tikoy. Iba't ibang way ng pagluluto, iba't ibang ingredients. Sana magustuhan nyo po yung version namin kung paano po kami gumawa ng special tikoy. So, i-update ko po kayo sa kalalabasan na po ng ating tikoy. Okay, so after 1.5 hour, i-check na natin. Ayan, buo-buo na. So, hahaluin lamang po natin ito. Kapag nahalo na po natin, sumama na po yung pinakang margarine po natin dun sa ating malagkit. Tapos ito pong pinakagilid, yan, bago nyo po takluban, kailangan sasaidin nyo po yan ng mabuti. Kasi habang niluluto po natin itong ating tikoy, magtututong po yung pinakang gilid niyan. Kaya lagi nyo pong sasaidin kapag hahaluin po ninyo. Ngayon, maglalagay po ulit tayo ng margarine. Tapos yung pinakang ibabaw, ganun din po, lagyan ng margarine. Tapos, halimbawa, kung yung steamer ninyo merong singaw, pwede po ninyong lagyan ng tela para hindi po lumabas yung pinakang init ng ating pong steamer.
Okay, so ito na yung ika-4 na oras po natin at i-check po muna ulit natin yung atin pong tikoy. So ito yung texture niya. Ngayon, hahaluin po ulit natin ito hanggang sa magsama ulit yung margarine at yung atin pong malagkit. Paggagawa nga lamang po ng tikoy is tsaga-tsaga din po tayo sa paghalo. Kasi ito 1 kilo pero nakakangalay na din. Lalo na siguro kung maramihan na yung gagawin po natin, di ba? So ang lola ko nito kapag nagagawa, ang tagahalo is yung kanyang mga apo. So, ayan, hahaluin ko lamang po ito na parang yung pinakang texture ba natin ay kikinis. So, pwedeng maglagay po ulit tayo dyan ng margarine. At bago natin ituloy yung pagluluto, i-check po natin yung pinakang tubig po natin kasi baka maiga. Okay, so magiging kaso lamang naman po yun, posibleng masunog or tatagal pa yung pagluluto ng ating pong tikoy. So ito, medyo nilakasan ko yung apoy niya kasi nagdagdag tayo ng tubig. So kapag kumukulo na, hihinaan ko na po ulit ito mamaya. Okay? So ito na yung ating ika-7 oras at ika-3 haring na din po. So medyo brown na talaga siya. Ngayon, yung natitira nating 1 oras para sa ika-8 hours, so i-continue pa rin po natin to ng luto. Baga ito ay iin-inin na lamang po natin. Yung isang palatandaan nyo din na talagang malapit na maluto yung ating tikoy is nakikita nyo, nagkakaroon siya ng malaking bubbles pag hinahalo. Yan o. Yan, ganan. So, yung ating 1/4 kilo ng margarine, so ito, inilahat na po natin. Okay, so ito na po yung ating ika-8 hours at ire-ready na din po natin dito yung pinakang packaging na gagamitin po natin. So, yung naka-ready ko po dito ay 500 ml na tub. So, pwede natin itong ilagay sa box, sa mga aluminum tray, sa bilao. So, nakadepende na po sa atin kung ano yung type po natin. Diba? Pagkapatay po ng ating apoy, isasali na po natin ito sa packaging na gagamitin po natin. Kasi kapag isinalin pa natin yan ng mainit pa, kusa na siyang nagpo-form or pumapantay yung pinakang ibabaw po ng ating tikoy. So, ayan, ang ganda-ganda na ng kulay, mga katipid tips, para na siyang yema. So, ngayon, pwede na po nating patayin yung pinakang apoy po natin. Tapos, dito mga katipid tips, gagamit na din po tayo ng timbangan para pantay-pantay. Okay, so, itong pinakang tikoy natin, medyo runny pa to ngayon, pero kapag ito po ay lumamig na, so, naandun na po yung pinakang kunat pero malambot ng ating pong tikoy. So, bawat tab, maglalagay po tayo ng 500 ml or kalahating kilo. So, ilalagay ko lamang po ito sa packaging lahat. And then, yan, magbabalik po tayo. Yan, nakikita nyo, hindi siya pantay. Pero mamaya, magpapantay na po yan ng kusa. Kaya yun po ang mahalaga, na kailangan maisalin po agad natin sa pinakang packaging. So, sa niluto po natin na 1 kilo, tayo po ay makaka-6 na tayo na 500 ml. Tapos, meron po tayong labis na 300 grams mahigit. Bale, yung 1 kilong malagkit nung naluto na po natin ay 3 kilo at 300 grams mahigit na po ang kinalabasan. Ito ko na yung ating tikoy. Medyo kumukulubot siya kapag tinatagilid ko kasi mainit pa. Kumbaga umiipod. So, ang ganda ng tikoy po natin. Okay, so dito sa tab natin, simple lang naman po yung pinakang packaging po natin. Yan, kapag natakluban na po natin yan, syempre, kailangan malamig po yan kasi magmo-moist. Tulad po nito ngayon, mabilis siya nag-moist kasi mainit pa. Sticker ko naman ngayon ay light brown. Native na native po. Tapos dito, pwede rin po tayong gumamit ng plastic seal. So, ito pwede sa 500 ml. 750 ml, tsaka sa 1000 ml. Kaya lang, hindi ko siya maisisil mga katipid tips. Kanina pa ako naghanap ng aking heat gun dito, hindi ko makita dun sa lalagyan ko ng gamit. Merong gumamit na hindi sinauli. So, ayan, isisilang po natin yan para maging presentable at kaaya-ayang tingnan sa mga mata ng mga magiging customer po natin. Idea naman po kung anong lasa ng ating tikoy. So, medyo malambot pa talaga yung ating tikoy, pero kapag lumamig na po ito, nandun na po yung pagka-firm ng ating tikoy at saka medyo may kunat pero malambot.
Yung pinakang texture ng ating tikoy is, ito yung hinahanap ko. Ito yung gusto ko sa tikoy, yung tipo na natutunaw siya sa bibig, na may kunat. Ang sarap. Maaamoy natin dito, malalasan natin dito yung pagkayema at saka pagkakaramel. Parang parehas, nag-combination po siya dito sa tikoy po natin. Kapag tinikman nyo po ito mga katipid tips, may aftertaste na meron kayong hinahabol na lasa. Ano ba yung masarap na yon? Okay, so ayun po yung inilagay nating cheese na bumabalanse dun sa tamis. Ating egg yolk, yung nagpalambot, nagpa-smooth ng ating tikoy. Condense natin, nagpa-milky. At yung pinakang margarine po natin dito may ambag din. Sa tingin ko is siya yung tumutulong para maging mas mapabilis yung pagka-brown ng ating tikoy para maganda po yung pinakang kulay. Para hindi din siya dumikit. So, yung pinakang tamis po nito is saktong-sakto po lamang. Kasi baka mamaya isipin nyo, naglagay na ng condense, naglagay pa ng asukal, sobrang tamis na. Pero para sa akin, saktong-sakto lamang po ito mga katipid tips. Ang creamy, bumabalanse po yung lasa ng ating pong special tikoy. Okay, so para may idea tayo magkano nga po ba ang magiging puhunan po per tub. So ngayon, bigyan ko po kayo ng pinakang costing po natin dito. Kung gagawin natin itong extra income, so may idea na tayo kung magkano ang magiging puhunan, magkano ang bentahan per tub, at kung magkano po ang posible po nating tubuin. Okay? Ang sarap. Okay, so yung pinakang costing na gagawin po natin, costing po yun dito sa lugar po namin, sa presyo po ng pagkakabili ko. Basta ang mahalaga po doon, bibigyan ko kayo ng idea dito kung paano po natin i-costing. At magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo. Kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at presyo na mabibili po natin. So, sa 1 kilo ng malagkit, 55 pesos. 2 Eden cheese, 102 pesos. 3 condensed, 153 pesos. Margarine, 30 pesos. Sugar, 20 pesos. 10 itlog, 85 pesos. Kalamansi, 2 pesos. Kaya ang total ng ingredients ay 447. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. So, sa pinakang giling po natin, 30 pesos. Sa packaging, so naka-6 na tab po tayo at pumapatak po ng 4.20 po ang isang piraso. So, saktuhin na po natin na 50 pesos kasi kung gagamit pa po tayo dyan ng sticker at nung pang-sale po natin. So, kung ano man po yung packaging na gagamitin po natin, so ayun na lamang din po yung i-additional po natin. So, sa pinakang labor and gas po natin, sabihin na natin na 150 pesos kasi 1 kilo lamang naman po yung pinag-uusapan po natin. Kung malaki na po yung lutuan na gagamitin po natin, yung katulad ng ginagamit po namin, additional po tayo ng additional ng 150 pesos po kada kilo. So, doon na po natin makikita yung pinakang dagdag na tubo po natin. Kaya ang total po ay 677. Ngayon, i-divide po natin sa 6 na tab na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 112.83 yung pinakang puhunan po natin kada isang tab. Ito pwede nating ibenta ng 180 to 200 pesos. So, halimbawa, kung kakararin natin to, mas mainam kung kukuha po tayo ng reseller. Kasi, mas mabilis po nating mapapaubos. Baga, meron po tayong katulong sa pagtitinda po natin. Nung sa ganon, mabilis babalik yung pinakang puhunan po natin at makukuha po agad natin yung pinakang tubo po natin. So, kumbaga, makakapagpaikot po kaagad tayo ng pinakang puhunan po natin. So, kapag reseller, pwede nating ibigay ng 170 to 180. So, depende na po sa atin. So, para may idea lamang po tayo, sa 200 pesos po na bentahan, kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 87.17 po kada isang tab. Tayo po ay naka-6 na tab, so posible po tayong tumubo ng 523.02 sa 6 na tab. Tapos meron pa tayong labis na 300 grams mahigit, so maibebenta pa natin to halimbawa ng 100 pesos. So magiging 623 pesos 0.02 na yung posible po nating tubuin kada isang kilo. So para mayroon lamang po tayong idea kung mapapalakas po natin yung pagtitikoy. So halimbawa nakaka5 kilo na po tayo a day. Wow, diba? Tiba-tiba kapag a day na po yon. So, posible na po tayong tumubo doon ng 3,115 pesos sa 5 kilo at sa 30 tabs lamang po yon. Para sa akin,
hindi po siya imposible mga katipid tips. Basta sinamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte. So, hindi po imposible. So, abangan nyo po yung mga negosyo idea po natin ngayong 2025. So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin ito ay meron po akong naidagdag na magandang negosyo idea po sa inyo na siguradong kikita po tayo ngayong 2025. Okay? So, kita-kits po ulit sa next video po natin. Bye!